Isang pagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is September 27, 2025 and our topic is all about ano ang dangerous na panalangin. So our concept is all about summary attributes. So yung mga katangian ng Diyos na perfections, blessedness, beauty, at glory ay tinatawag na summary attributes sapagkat ito ay pinagsama-sama at sumusukat sa lahat ng iba pa niyang katangian bilang isang buo. So, ang kanyang perfection ay nangangulugan na wala siyang kakulangan at taglay niya ang lahat ng kahusayan ng lubos. So, ang kanyang blessedness ay nagpapakita na siya ay ganap na maligaya at nasisiyahan sa kanyang sarili magpakailanman. Ang kanyang beauty ay nakikita sa pagkakaisa ng lahat ng kanyang mga katangian na kumikislap ng sabay-sabay at yung kanyang glory naman ay nagniningning o maniningning na pagpapahayag na ng lahat ng kung sino siya. So, ang lahat ng ito ay nagpapatunay na ang Diyos ay sapat sa kanyang sarili, puspos ng kagalakan at karapat-dapat paglingkuran at sambahin magpakailanman. So, our Bible readings for today is all about Isaiah chapter 6 verse 1 to 8, ASME version. So, ngayon naman po, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is the glory of God reveals His holiness. So, nang nakita ni Isaiah ang kawalhatian ng Diyos, napuno siya ng pagkamangha sa kabanalan ng Diyos. So, ang kawalhatian ng Diyos ay nagpapakita ng kanyang pagiging hiwalay at dalisay sa lahat ng nilikha. So, ito ang nagpapaalala na siya lamang ang ganap at walang bahid na karapat-dapat sambahin. Second is the glory of God reveals our sinfulness. So, sa harap ng Diyos, sa harap ng kabanalan ng Diyos, nakita ni Isaiah ang sarili niyang pagiging makasalanan at hindi karapat-dapat. So, ang liwanag ng Diyos ay naglalantad ng ating kahinaan at karumihan. Ito ay humahantong sa atin upang lumapit sa Kanya para sa paglilinis. And last is the glory of God reveals our mission. So, nang maranasan ni Isaiah yung kabanalan at awa ng Diyos, tinawag siya upang maglingkod. So, yung kawalhatian ng Diyos ay hindi lang ipinapakita upang mamangha tayo, kundi upang sumunod sa Kanyang misyon. Ang bawat mananampalataya ay tinatawag na maging sugo ng kanyang kawalhatian. So, ngayon dako na tayo sa ating application. So, yung first application is praise God for Christ's atonement. So, dapat natin ipagpasalamat na sa pamamagitan ni Kristo is nalinis tayo mula sa ating mga kasalanan. So, yung dugo niya ang nagbigay daan para makalapit tayo sa banal na Diyos. Dahil dito is wala nang hadlang upang sambahin siya. Second is present yourself to God just as you are. So, ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpektong tao bago tayo maglingkod. Gusto niya tayong lumapit sa Kanya kung sino talaga tayo. Kumbaga, yung may kahinaan at lahat. At siya ang magbabago sa atin. So, yung pagpapakita ng katapatan at kababaang loob ang simula ng tunay na paglilingkod. And lastly is pray the most dangerous prayer. So, ang pananalangin na narito ako, ipadala mo ako, ay mapanganib dahil nangangulugang itong pagbibigay ng buong buhay sa Diyos kahit saan at kahit kailan. So, ito ay hindi komportabling panalangin kundi panawagan ng sakripisyo at pagsunod. Ngunit sa panalangin ito, tunay nating natatagpuan ang layunin at kagalakan ng ating buhay. So, ngayon dako na tayo sa ating last part, which is our discussion. Our discussion talks about, have you prayed, Lord, here I am, send me? What does it mean to pray that prayer? So, kapag sinabi nating narito ako, ipadala mo ko, is nangangulugang ito ng buong pusong pagsuko sa plano ng Diyos para sa ating buhay. So, hindi lang ito simpleng salita, kundi isang handang disposisyon na iwan ng sariling kagustuhan at sundin ng kanyang kalooban kahit saan pa tayo dalhin. So, ito ay mapanganib dahil maaaring magdala sa atin ng hirap, pagsubok o sakripisyo. Ngunit, ito rin yung pinakaligtas at pinakamakabuluhang landas dahil lang Diyos mismo ang gumagabay at nagbibigay lakas sa atin. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa pagpapakita ng iyong kawalhatian at kabanalan. Lord God, tulungan mo po kaming makita ang sarili naming kahinaan at lumapit kay Kristo para sa kapatawaran at kalinisan. Lord God, narito po ako, Panginoon, handa akong ipadala mo saan mo man ako nais gamitin alang-alang sa iyong kawalhatian. In Jesus' name we pray. Amen.